Audio-video. Okay na? Okay, good evening po sa inyong lahat. Maliwanag po ba, mga kapatid? Hello? Maliwanag po, Pastor Ed. Okay, nakasentro po ba sa akin yung video? Hindi nakaangat, ano? Okay lang po? Okay, bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, ano? Tayo muna po ay sumandaling manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos. Aming Diyos na dakila, buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. At kami po ay itinipon mo sa aming mga tahanan sa oras na ito upang magpatuloy kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo at pakikinig ng iyong salita. At lubusan po naming ipinagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat inilagay mo ang iyong mga salita sa aming mga isipan tungo sa aming mga puso. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, hindi lamang kami nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na namutawi sa iyong labi, aming Panginoong Yahweh. Salamat po, binubusog mo kami sa tuwing kami susubo ng pagkain, at mapapakinggan namin at mapag-aaralan maisa sa buhay ang iyong salita. Binubusog mo kami para sa pagkain pang aming kaluluwa. Kaya po, Panginoon, sa gabing ito, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo na ikaw po ang patuloy na mangusap ang iyong buhay, banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay aming maisabuhay at maibahagi namin una sa aming mga anak, sa aming mga apo, at sa mga darating pang panahon, aming Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, magpakailanman. Amen and amen. Okay, palakpakan po natin ang ating Diyos, no? Okay, no, magandang gabi po na magbuli sa inyo, no? Maging po saan man kayo dako ng Pilipinas naroroon, ano man ang inyong ginagawa, no? Ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa inyong mga tahanan. Ang mahalaga po, no? Naririnig po natin sa tuwina kapag sumasapit ang mga pagtitipon natin, naririnig ng ating mga tenga ang salita ng Diyos. Binubusog ang pangangailangang pagkain pangkaluluwa ng bawat isa. Na po, at kumusta po sa inyong mga anak, ha? Mga kapatid. At bilang pagpapatuloy po, makikita niyo po sa inyong screen na po ang title na ito, no? At habang nandiyan po sa screen na ito, no? Babasahin ko lang po sa inyo na magbuli. Ang una ko na pong nabasa, ilan sa pinakamahalagang bagay sa aklat na ito ng Deuteronomy. Bagay na nasa aklat ay ang mga sumusunod. Una, ang paggunita ni Moises sa mga nangyari sa nakaraang 40 taon. Singkad. Nanawagan siya sa mga tao na alalahanin kung papaano nila sila inakay ng Diyos. Pagmasdan niyo po, no? Sa simula't simula pa po hanggang sa katapusan, kung papaano sila ginabayan ng Panginoong Yahweh, ipinapakita po sa kasaysayan ng bayang Israel. Nanawagan siya sa tao na alalahanin kung paano sila inakay ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Kaya dapat maging masunurin
at matapat. Ang bayang hinirang, walang iba kundi ang mga Israelita. Pangalawa, ang pagbabalik-aral sa 10 utos at pagbibigay diin sa kahulugan ng unang utos. Nanawagan siya sa mga tao na maging tapat kay Yahweh. Ang unang kautusan po ng Diyos, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas. Pag tinitignan niyo po no, yung kauna-unahang pinakamahalagang utos no na inilatag po ng lingkod ng Panginoong Yahweh, walang iba kundi sa Moises sa bayang Israel. No? Ito po'y isang pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel, mga kapatid. Kung sa atin sa panahon na ito, no, kapag ka tinanggap mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang Diyos, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na sa Hesukristo, ay nakikipagtipan sa tao. Hindi ang tao ang nakipagtipan sa Diyos, kung hindi ang Diyos, dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yan po ay isang testamento at ito po ay nagkaroon ng bisa ng ang Panginoong Hesukristo ay mapako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Yan po ay isang pinakamahalagang tipan, mga kapatid. Kaya po wag natin iwawaglit yan kung papaano tayo tinubos ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Ganyan din po ang senaryo no ng hanguin ng Panginoong Yahweh through Moises ang bayang Israel sa pagkaalipin no sa bansang Ehipto. Mga kapatid, ginabayan na sila ng Diyos. Inakay sila ng Diyos para sa kanilang ikabubuti. Hallelujah. Pangalawa, ang pagbabalik-aral ng 10 utos at pagbibigay diin sa kahulugan ng mga unang utos na nawagan siya sa mga tao sa bayang Israel na maging tapat kay Yahweh. Sinariwa niya ang iba't ibang tuntunin sa pamumuhay sa lupaing pangako. Pangatlo, ang pagpapagunita sa mga tao tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos. Nanawagan si Moises na ulitin ang kanilang pagtatalaga sa mga pananagutang kaugnay sa tipang ito. Kaya po napakahirap po na nakikipagtipan tayo, no? Para bubag sa buhay na mag-asawa, no? Kapag ka nagustuhan ka ng babae, nagustuhan ka ng lalaki, pinag-iisa po sila. Ganyan po ang pangyayari sa ating buhay. Nang marinig natin ang salita ng Diyos, no? Nabuksan ang ating kaisipan, no? Nabuksan ang ating mga mata at ang ating mga tenga. At lubos na nanahan ang Diyos sa ating mga buhay mananampalataya. Yan po ay isang pakikiisa natin sa Kanya, mga kapatid. Para bagang magiging kasama natin siya no, hanggang sa simula at sa wakas ng panahon. Hallelujah. Ako po'y tatakbo, no? Lalaktawan ko na po, no? At pupunta na po ako sa huling bahagi, no? Kung saan tayo naputol nung mga nakaraang pong Sunday. At pagmasdan po natin ang ating buhay, no? Wala pong pagkakaiba sa bayang Israel ang ating buhay maging sa panahon na ito.
talaga pong pakikipagsapalaran, hindi po no nabubuhay tayo para sa kaluwalhatian lamang, no, talaga pong meron tayong pakikipagsapalaran sa buhay. May hinaharap tayo, kaya po dito na po ako lulundag hanggang sa matapos po natin, no, ang aklat ng Deuteronomy chapter 8. Pag natapos po natin, no, niloob ng Diyos na matapos nating gabi, okay, tatakbo po tayo, no, kahit meron pa pong ilang minuto, lulundag po tayo sa pangalawang aklat ni Pedro. Okay? Sabi po sa aklat ng Deuteronomy chapter 11, beginning verse 8 and 15, kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinapaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Dahil dito'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi. Oo, lilisanin natin ang mundong ito, mga kapatid. Pero ang pangako ng Diyos, mananatili po yan. Ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Tingnan niyo po, inaakay ng Diyos ang bayang Israel. Maging tayo po. Tayong mga mananampalataya ay bayan ng Diyos. Bakit? Nanananahan sa atin ang salita, ang banal na salita ng Diyos sa bawat mananampalataya. Alam ng Diyos kung saan niya tayo dapat akayin. Ang lupaing titirhan ninyo ay hindi tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Doon sa Ehipto, ang hinahasikan ninyo ay kailangang patubigan at diligin tulad ng hardin. Mga kapatid, tignan niyo po ang Diyos. Ito yung Diyos na umaakay sa atin. Tinutulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Pansinin po natin ang bawat salita. Ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan. Wow! Maraming burol at malawak na mga kapatagan. Pagmasdan niyo po, kung ang Diyos po ba ay nagpapabaya sa ating mga mananampalataya o maging sa kanyang bayang hinirang, ang mga Israelita. Verse 12, ang lupaing iyon ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong si Yahweh. Tignan po natin kung gaano concerned sa atin, mga kapatid, ang ating Diyos na buhay. Mahal na mahal niya po ang bayang Israel. Mahal na mahal niya ang bayan ng Diyos, ang mga mananampalataya. Mantakin niyo pong sinasabi sa kanyang mga salita, hindi po ito magbabago. Deklarasyon po ng Panginoong Yahweh na nagmula sa kanyang labi. Ang lupaing iyon ay palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong si Yahweh. Kaya po, tignan po natin, no, ang bayang Israel, ang bansang Israel. Kahit sino pa po ang magbalak na pasukin, sakupin ang bansang Israel, tandaan po natin, hindi po kakayanin. Marami na tayo na balitaan po, no, sa mga gilid ng bansang Israel ang nagbantang sumakop. Pero sila po'y pawang nangabigo. Amen po ba, mga kapatid? Ang Palestine po, no? Ang Kanaan po, no? Hindi nyo na mababanaag po yan. Ayan po yung Palestine niya. Mga kapatid, nasa mapa po yan, no? Yan po'y pinakamamahal-mahal ng Diyos at mayaman yan sa lahat ng mineral. Kaya nga, kung susundin lamang ninyo, mahigpit po
ang pananalita ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, okay? Ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Mga kapatid, kautusan ng Diyos. Ibigin ninyo ang inyong Diyos ng buong puso, buo mong kaluluwa, buo mong kaisipan at buo mong lakas. Yan po kapatid ay isang relasyon ng Diyos sa tao. It is a personal relationship between God and you, kapatid. Ikaw, tayong lahat, nakipagrelasyon sa atin ng Diyos. Kaya kailangan po, ano ang dapat nakatungkulan ng tao kapag narinig niya ang kautusan ng Diyos? Ito'y din natin. Ang katungkulan ng tao ay sundin ng buong puso ang bawat kautusan, batas, tuntunin at bilin ng Diyos sa bayang kanyang hinirang. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon at magiging sagana kayo sa pagkain. Tingnan niyo po ang Diyos, no? Inaakay tayo sa mainam na pastulan. Inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Tingnan niyo po kapag ka naaalagaan, no? Actually po, no? Ang role lang ng tao, ipastol mo lang siya eh. Pero tignan niyo po, meron pa rin pong ginagampanan ang Diyos na buhay na po sa mga hayop na ipinagkatiwala sa pamamahala ng tao. Sabi niya, panatilihin ninyong sariwa ang damo. Ano po, ang role ng tao, no, pangalagaan ang inyong paligid na pinagpapastulan, sinusuga ang inyong mga hayupan. Tingnan niyo po, may role. Lagi pong magkatuwang ang tao at ang Panginoon para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Kung magpapabaya din po tayo, no, may ibinibigay sa atin ng mga pagpapala ang Diyos. Pero kung magpapabaya ang tao, hindi din po mangyayari ang nais ng Diyos. Pagmasdan niyo po, kung pinasasaganan natin ang pastulan natin, no, kikita niyo po, masayang nanginginain ng mga hayop na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at tunay naman po na tayo'y mananagana sa lahat ng bagay. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga kautusan, batas, tuntunin ni Yahweh na, na siyang ibinigay. Meron po akong mga kapatid, no, na imamanual po sa inyo, no. Babalikan lang po natin yung chapter 11 ng Deuteronomy. Pwede rin po, no, kung meron kayong mga hawak na Biblia, samahan niyo po ako sa mga talatang 18, 19, 20. Sa Deuteronomy chapter 11. Okay, kung may hawak na po kayong Bible, ano? Verse 18, 19, and 20. Babasahin ko po, manual, no? Hindi niyo po makikita sa screen. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong puso't kaluluwa. Ipilupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong
pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa inyong mga hamba at pintuan ng inyong bahay at tarangkahan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal. Okay, mabuhay ng matagal. Okay, last po ha. Bubuklatin ko lang po. Sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno, mananatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Tignan niyo po no, yung mga pananalita po na namutawi sa labi po ng Panginoong Yahweh, mga kapatid, ay hindi po magkukulang. Ito po'y saktong-sakto lamang po. Walang labis, walang kulang na ito po'y mangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, habang tayo po'y naglalakbay sa mundong ito, although makikita nyo po physically, meron kayong mga tahanan, ano? Meron kayong mga ari-arian, makikita nyo po mga kapatid, no? Umuunlad ang inyong buhay mga kapatid. Huwag ninyong kalilimutan, ito po'y kautusan. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, umuunlad na ang inyong pamumuhay. Nakatira na kayo sa magagandang bahay dati, unang palapag lang, nagkaroon ng pangalawang palapag, nagkaroon ng pangatlong palapag, mga kapatid, tanda ng pag-unlad ng inyong buhay. Una, isa lang ang sasakyan, ngayon nagiging dalawa na. Una, isa lang ang tindahan, naging dalawa, tatlo, nagkaroon pa ng restaurant. Mga kapatid, nagkaroon pa ng mga paupahang tahanan o building. Mga kapatid, tingnan niyo po, no? Habang tayo'y naglalakbay sa mundong ito. At nakatira na kayo sa nagagandahang bahay. At marami ng alagang hayop. Tunay na umaasenso ang buhay ng isang tao. At marami ng naipong pilak at ginto. Maraming kayamanan na, mga kapatid, kabilin-bilinan ng Panginoong Yahweh. 2 beses po, mga kapatid, na inulit ang silitang huwag. Kaya huwag na huwag. Pinagtibay po, no? Huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Ang Panginoong Yahweh po, tandaan natin, ang nagbigay sa atin ng buhay. Binigyan tayo ng sapat na lakas upang yumaman kayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-aral kung ano ang nais nating tapusin. Lakas at karunungan upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang mga ninuno. Pangako sa inyong mga ninuno, hindi pa tayo isinisilang noon, nangako na ang Panginoong Yahweh sa simula't simula pa bago lalangin ang langit at ang lupa. Kay palad-palad na mga mananampalataya, kay palad-palad ng bayang Israel. Tingnan niyo po, inakay ng Diyos para sila bumalik sa kanilang pinanggalingang lupa, sa lupang pangako ng Diyos.
Ngayon makikita niyo po ang kasaysayang ito, no? Pabalik sa lupang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang mga gabay ng Diyos. Turo, utos, at pag-iingat ng Diyos. Hallelujah. Huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Tingnan niyo po, ang daming kautusan po ng Diyos. Huwag kayong magmamalaki. Ayaw ng Diyos na ang taong umaasenso sa kanyang buhay, lalo na kung bayan ng Diyos, siya ay mananampalataya. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Tingnan po natin yung senaryo nito sa buhay natin, mga kapatid, nang tayo'y tubusin ng kanyang bugtong na anak na si Kristo mula sa pagkakabihag ng kasalanan. Hallelujah, Lord. Siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay, sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at talakdan. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay sa mundong ito, namnamin niyo po, mga mananampalataya, ang proteksyon ng Diyos. Nakaakibat po sa atin ang proteksyon ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Tignan niyo po, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang tinutungga nating tubig sa panahon na ito. Yan po ay kaloob sa atin ng Diyos. Ano ang katungkulan ng tao? Pangalagaan natin ang tubig na ating iniinom. Huwag natin hayaan na ito po'y matapon lamang. Mas sayang ang tubig na ito, sapagkat yan ay kaloob sa atin ng Diyos. Amen? Kayo pinakain niya ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, habang kayo'y naglalakbay ng bayang Israel. No, ang bayan ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang kaligtasan ninyo po, kaligtasan mo, ikaw, tayong lahat, ay ibinahagi na ng Diyos. Yan ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. At dumaan tayo, no, habang nasa sa atin po ang kaligtasang yan, mga kapatid, tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Bakit po? Sapagkat ang ego ng tao napakataas. Mapagmataas po ang tao. Pero tignan nyo ang Panginoong Yahweh. Tinuruan niya ang mga mananampalataya, tinuruan niya ang kanyang bayan na magpakumbaba. Ang lahat ng iyon para sa ikabubuti rin ninyo, mga kapatid. Ang dami po, no? Silang po ng Deuteronomy chapter 8, pero napakarami pong kautusan ng Diyos para po sa ikabubuti natin, mga kapatid. Kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sarili ninyong lakas. Huwag. Lahat po tayo ay tinuturuan ng Diyos. Walang humpay, walang puknat ang pagtuturo po ng salita ng Diyos.
sa kanyang bayan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. At sa huling bahagi, mga kapatid, no? Mayaman sa pagpapala ang Diyos. Mahaba, ano po, mahaba ang tali, mahaba ang panahon ng habag ng Diyos sa tao. Napakahaba po. Ang nais niya lang po, no, kapag tayo po'y nagkamali, tayo ka lang. Bangon ka lang. Bangon ka lang, kapatid. Lahat ay pinanghihinaan ng loob. Lahat ay nagkakamali. Wala pong perpektong tao, mga kapatid. Pero may babala ang Diyos. Ang habag ng Diyos po, no, napakalawak, napakatayog, no, napakalalim ng habag ng Diyos sa mga taong nagkakamali. Ang nais ng Diyos, magsisilang ang tao at magbalik loob sa kanyang dakilang presensya. Ganun lang po, no? Ganun lang po ang kasiyahan ng Diyos, mga kapatid. Pero may babala po, mga kapatid, ha? Kapag siya ay tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, tingnan niyo po, no? Lalo na po ang mga nananaganang Kristiyano, ang mga mananampalataya, maging ang bayang Israel sa panahon na ito, mga kapatid, pwedeng sambahin ng tao ang kayamanan, ang ari-arian. Tingnan niyo po, no? Kayamanan, po, ari-arian. Makikita niyo po yan sa ating buhay. At ang karangalan ng isang tao, maaari niyang sambahin yan hanggang sa magkaroon po na mahabang pagitan ang Diyos at ang tao dahil sa pagsamba sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, nahihipo ng ating mga palad ang mga kayamanan sa mundong ito. Ngayon pa'y sinasabi po ng salita ng Diyos, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipon kayo. Tandaan niyo po, pagka ang tao po tinalikuran ng Diyos, yan po ay isang relasyon. No? Kayong dalawa po mag-uusap niya. Ikaw at ang Diyos. Binabalaan ko na kayo na malilipon kayo. Huling talata, 20. Kung hindi ninyo pakikinggan, kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig. Tingnan niyo po, may battle po diyan, mga kapatid. Nakikita po natin yan sa ating pamumuhay na nakikipaglaban ang tao po diyan. Lalo na't lagi siyang wala. Hindi niya hindi niya napapakinggan ang mga salita ng Diyos, no? Ang laking bagay po niyan, no? Kaya nga po sinabi ng Diyos, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng physical na pagkain tinapay, kundi sa bawat salita na namutawi sa kanyang labi. Pinaglalaban po yan sa simulat sa pool ng mga Kristiyano. E paano na lang kung ang aking anak ay wala, ang aking magulang ay wala, ang aking ina ay wala, ang aking mga apoy laging wala. Pagbulay-bulayan po natin, kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig, pagmasdan po natin, no? Malamang po, malilipol
Relasyon po yan mga kapatid. Relasyon po yan. Kaya hanggat may panahon pa, ipaglaban mo kapatid. May role pong ginagampanan ng mga magulang, ang tatay, ang lolo, ang lola, ang nanay. May mga role pong ginagampanan yan. Yan po yung pakikipagrelasyon. No? Kaya po sinabi, ituro ninyo sa inyong mga anak. Yan po ba? Ano, kung wala ang mga anak ninyo, lolo, lola at mga kapatid ninyo sa church, every Sunday, every worship service, nakakakain po ba sila ng pagkain pangkaluluwa? Kaya ganun na lamang po ang kautusan ng Diyos na i-reach out. Unang-unang i-reach out mo. Katulad ko po, kung buhay pa, halimbawa, ang aking mga magulang, responsibilidad ko po yan. Ang aking mga kapatid, na sila po ay bahaginan ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Yan po inaalaala ko mga kapatid. Unang-una sa aking pamilya, sinisikap po natin kapag tumawag sila, kinamusta nila ako, po, humingi man sila ng tulong o hindi, binabahagian ko po, ginagampanan ko po kung ano yung dapat kong gampanan, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad na nangyari sa bansang ipinalipon sa inyo ni Yahweh. Mga kapatid, yan po isang babala sa atin na dapat natin bigyan ng atensyon ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong nasa ating paligid. Mga kapatid, salamat po. At ako po'y gagawin na, titignan ko lang po, checking ko lang yung oras. Po? Meron pa tayong 4 na minuto. Okay? Salamat po na may 4 na minuto, pero po lulundag po ako, doon sa mga nag-advance reading sa 2 Peter chapter 1. Okay. Dali lang po. Sige. Dali lang po ha. Yan. Okay, nakikita niyo po mga kapatid ha. Napakaganda po nito mga kapatid. Okay. Salamat. Salamat sa aking apo na nagiging alalay ko po, sa ating pong panambahang ito every Friday night. Okay, wait lang po, Makikita niyo po sa pangalawang aklat na Peter o ni Pedro, Simon Peter, ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo ng mga mananampalataya. Ang pangunahing layunin, excuse lang po, inom lang ako ng tubig. Ang pangunahing layunin nito ay labanan ang mga turo ng mga huwad na guro at ang mga kasamaang ibinubunga nito. Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo na ipinapahayag ng mga nakakita kay Jesus at nakarinig ng kanyang mga pagtuturo. Nababahala siya higit sa lahat sa turo na si Kristo ay hindi na babalik
Yan po yung ikinababahala, no? Na hindi na daw po babalik ang Panginoon. Sinasabi ni Pedro na naantala ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanang binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat. Listen, listen church. Binibigyan pa niya ng pagkakataon, binibigyan pa po ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tunay na tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Binanggit po yan sa 2 Peter 3:9, mga kapatid. Okay, bubuksan ko lang po ito, no? Sa unang talata. Meron pa po tayo 1 minuto, no? Salamat po. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol na Jesucristo. Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Tingnan niyo po, nag-umpisa ang lahat ng ito, no? Dahil sa pinakamahalagang pananampalataya. Listen, ha? Nang marinig natin ang salita ng Diyos, no? Naibahagi natin, no? Naibahagi sa atin ng sino mang tao na hindi talaga natin lubos na nakakilala. Mula sa tinig ng makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito tayo po titigil, mga kapatid. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, pansamantala ko itong puputulin at sa mga susunod pong loobin ng Diyos na tayo po'y makapagbahagi. Sa susunod po na Friday, ano po, ay muli nating maibahagi ito. Maraming salamat po sa matiyagan ninyong pakikinig at ang Diyos po magpala sa ating lahat. God bless you.